Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbibigay rin nitong si Shell ng offer kay Kagali. Nabibigyan siya ng ultimate skill pero hindi ito pwede na gamitin laban kay Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So ini-activate nga nitong si Kagali ang kanyang bagong powers. Ito ay ang ultimate enchantment na Book of Prophecy Agastya. Ang powers nito ay i-predict ang movements ng kanyang mga kalaban. Dahil dito ay alam na nila ang kasunod na move nitong si Jahil bago pa man ito umatake. Ang combination ng judgment nitong si Benimaru, prediction ni Kagali, action ni Sylvia at resolve nitong si Tyr ay powerful enough para i-overwhelm maging itong si Jahil. Kasi kahit na higit na mas malakas siya individually sa kanila ay hindi na siya ngayon makaporma. Tsaka nakalaban na kasi dati nitong si Benimaru itong si Jahil, kaya meron na siyang experience dito. Kahit na na-overwhelm siya sa difference ng power nila ay naintindihan niya naman ang nature ng powers nitong si Jahil. At once na naintindihan mo na daw ang isang bagay ay wala na daw dahilan para matakot ka pa dito. Hindi physically present sa may battle itong si Benimaru. Nagbibigay lang siya sa kanila ng order kung paano nila lalabanan itong si Jahil. Nakuha daw nitong si Benimaru ang policy nitong si Rimuru pagdating sa pakikipaglaban. At ang policy na ito ay ang wag ka daw lalaban sa isang battle na alam mo naman na wala kang chance na manalo. The fact daw na sumali nga sa laban na ito itong si Benimaru ay alam niya na daw na kaya na nila ito. Lahat daw ng mga pieces ng puzzle, lahat ng mga fighting force na kailangan para silang manalo ay naandito. Kaya it's just a matter of time daw bago nila makuha ang pagkapanalo. Nang biglang sumigaw itong si Jahil, sabi niya sa kanila mukhang nakalimutan daw ata nitong mga ito kung gaano siya ka-terrifying. Ang ginawa nitong si Jahil muna ay nagbato siya ng mga fireballs sa may direction nitong si Kagali. Tapos gamit ang explosion na dala ng mga fireballs na ito ay tumago siya sa mga naging usok. At nung hindi na siya kita ay mabilis niyang ini-approach itong si Kagali with the plan na ito ang unahin niyang patayin. Ito daw ang ironclad rule sa isang battle, na unahin mo daw na patayin yung mga mas mahihina na opponents. Tama daw ang judgment nitong si Jahil na ito. Pero ang problema ay hindi niya in-expect na hindi na ito magiging madali para sa kanya. Kasi nung akala ni Jahil mahuhuli niya na si Kagali biglang sumulpot itong si Sylvia. At sabi ni Sylvia hindi niya daw in-expect na ganito na ngayon kadali tapatan itong kanilang kalaban. Aware naman daw siya dati na hindi lang talaga si Rimuru ang malakas. Hindi lang siyang dapat katakutan sa may Tempest. Kasi marami din daw itong mga amazing and powerful subordinates. Napaka-reliable daw nitong mga ito. Narinig naman ito nitong si Kagali at nag-reply siya na oo nga daw, kaya hindi niya daw ma-imagine na kalabanin pa itong Tempest. Napaka-amazing daw nitong si Benimaru na magbigay ng order. Itong si Tyr daw kasi na merong napaka-dangerous na role nakakaramdam ngayon ng strong sense of security. Talagang ramdam nitong si Tyr na safe siya habang sumusunod siya sa command nitong si Benimaru sa kanila. Nakakamangha daw talaga ito. Pabiro-biro lang daw itong si Benimaru kapag harap itong si Rimuru, pero napakataas daw ng kanyang sense of leadership kapag nasa may actual battle. Katulad daw ni Diablo ay napaka-reliable daw nitong si Benimaru kapag wala ang kanilang lord na si Rimuru dito. Talagang nahasa daw nitong si Benimaru ang kanyang mga senses. Kaya niya magbigay ng command sa lahat ng kanyang mga soldiers through telepathy net. At dahil sa power ng Hitking Amaterasu nitong si Benimaru na tinatawag na will control madali daw na nakakapag-coordinate ang kanyang mga kasama na para bang iisa lang silang body. Imagine ang control nitong command nitong si Benimaru sa kanyang mga kasama parang sariling part lang ng katawan niya ang ginagalaw niya. Ganun siya kagaling na commander. Dahil daw dito nakakapag-compete nga daw sila kay Jahil. Pero kung mag-isa lang daw itong si Benimaru even now hanggang ngayon hindi pa rin siya enough para manalo dito. Kasi since dahil same lineage daw ang powers nilang dalawa, which is fire, tapos mababa pa daw ang kanyang existence value talagang kahit ano daw ang strategy ni Benimaru kapag 1v1 ang laban hindi siya dito mananalo.
hindi magandang matchup itong si Jahil para kay Benimaru. Kaya nung unang laban nila talagang lumalaban lang itong si Benimaru para ma-defend ang kanyang sarili. Hindi siya nakagawa ng offensive attack dito. Pero ngayon na hindi na nga mag-isa itong si Benimaru, ibang usapan na daw ito. Kaya na nilang talunin itong si Jahil dahil maganda na ang combination nilang lahat. Kung sila Sylvia lang nandito, obviously, sa nakita natin kanina, hindi pa rin nila kaya. Kahit na tatlo na sila. Pero ngayong merong command itong si Benimaru sa kanila, kaya na nilang manalo. Itong si Sylvia daw ang decisive force na gagamitin nitong si Benimaru. Si Kagali naman ang tiga-predict ng mga movements. Then itong si Tyr ang perfect follow-up. Pakiramdam na daw nitong si Benimaru na hindi talaga sila dito matatalo. Tumingin naman itong si Zelario sa may laban nitong si Jahil. Nagulat itong si Zelario dito kasi just by strength alone daw, pagdating sa brute force lamang, mas malakas daw itong si Jahil sa kanya. Pero ngayon, nai-overwhelm ito ng mga lower ranked na opponents. Hindi naman daw bobo itong si Jahil. Mayabang daw ito pero hindi daw ito foolish para magbaba ng guard niya. Magaling din daw ito makipaglaban. Kaya kung nagagawa daw ng mga mahihinang kalaban ni Jahil ngayon na may overwhelm siya, ibig sabihin daw nun, magaling daw yung nagbibigay sa mga ito ng order. At nalaman agad nitong si Zelario na itong si Benimaru ang responsible sa nangyaring malaking pagbabago. Although hindi nga ito directly involved, malaki daw ang kanyang contribution at gumagamit lang itong si Benimaru na magic para makatulong, para i-neutralize ang mga atake na ibinabato ni Jahil papunta kina Kagali. Dahil fire nga sila parehas ng attribute, hindi ito noticeable masyado na nagpo-produce pala ng barrier itong si Benimaru. Malakas daw ang flame kapag ito ay concentrated, kaya napaka-effective daw nito na gawin na isang barrier. Pero kapag ang flame daw ay ginawa mong pambato, nababawasan daw ang damage nito initially nang dahil sa hangin sa may paligid. Kaya nagagawa daw ng flame nitong si Benimaru na ma-block ang flame nitong si Jahil. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.